Posibleng ipa-deport o i-blacklist ang foreign POGO workers na hindi voluntaryong nagpapa-downgrade ng kanilang working visa. Pero ngayon pa lang, pinangambana ng PAOK ang pagdami ng maliliit na POGO dahil sa ban para rito. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Ngayong araw ang deadline ng gobyerno para voluntaryong i-downgrade ng mga dayuhang POGO workers ang kanilang working visa. Ayon sa Bureau of Immigration, kailangan nilang gawing temporary tourist visa ang kanilang working visa permit dahil sa POGO ban. Kung hindi sila susunod, posible silang ma-deport at malagay sa blacklist. Kapag na-downgrade na ang kanilang working visa, bibigyan lang sila ng 59 na araw para manatili sa bansa. Paglilinaw naman ng BI, hindi yan para mamasyal sila sa Pilipinas o maghanap ng ibang trabaho rito. Ibibigay raw ang 59 days sa kanila para maghanda silang umalis sa bansa. Sa huling tala, nasa 12,000 foreign nationals na karamihan ay mga Chinese ang nag-downgrade na ng visa. Nababahala naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na posibleng lalong dumami ang mga hinahabol nilang illegal na POGO. Maaari raw kasing paliitin lang ng mga ito ang operasyon dahil sa pagtugis sa kanila ng gobyerno. Ang hamon talaga is napakarami hong mga nag-underground. We're having difficulty catching up. Assuming lang po na may matira after December 31, we'll still go after them and close them down. Sabi naman ng Department of Justice, pinapakita lang nito na paalis na sa bansa ang mga POGO. Hindi naman daw kikita ang mga ito kung small scale lang ang kanilang operasyon. Dahil dyan, kampante ang DOJ na tuluyan nang mawawala ang mga POGO sa bansa, alinsunod sa utos si Pangulong Marcos. I believe is a kumbaga last-ditch effort na gumawa ng konting pera para lang pampalipas, para pag lumipat na sila, at least meron pa rin silang bit-bit na kahit konti. But this does not mean that the IACAT will let up in its efforts. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.